Kabanata 11, Timothy Tanner. Umasim ang mukha ni Severin habang nakatingin sa nakangisi na lalaki sa kanyang harapan, ngunit pinilit niyang ngumiti at nagtanong. Ano ang nangyayari sa inyong dalawa? Napangiti ng matagumpay si Queen, can't you see? We're both married. We got married not too long after graduation. It's so a shame that you could not come to our wedding, but we understand. You were in prison, after all. Lalong lumubog ang ekspresyon ni Severin. Bagamat pawang nakangiti sina Timothy at Queen, pinabulaanan ng kanilang mga salita ang mga pahiwatig ng superiority complex. Marahil ganoon ang naramdaman nila dahil mahusay si Severin noong kolehiyo at naging presidente ng student council. Saan ka pupunta, Severin? Tanong ni Timothy. Oh, sa Richmond Hotel. Casual na sabi ni Severin. I see. Dadalo ka rin sa kasal ni Lucy. Well, hop in. Napangiti si Timothy. Huwag kang mag-alala, ang iyong mga damit ay maaaring medyo luma na, ngunit hindi ito nakakaabala sa akin. Dapat kang magkaroon ng pagkakataon na maranasan kung ano ang pakiramdam ng umupo sa isang Audi. Nakaupo sa isang Audi, bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Severin ngunit hindi nagtagal ay ngumiti siya ng malamig at sumakay sa kotse. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakasakay sa Audi dati. Gawa ba sa tunay na katad ang mga upuan? Habang nagsasalita si Severin, hinawakan niya ang likurang upuan at napabulalas, wow! Ang lambot talaga. Hehe, tingnan mo. Para kang isang taong hindi pa nakikita ang mundo. Ang kotseng ito ang pinakamaganda sa uri nito, at nagkakahalaga ng 10,000. Ipinagmamalaki ni Timothy ang kotse at muling nagtanong. Bakit mo pa ito hinahawakan? Mababayaran mo ba ito kung mag-iiwan ka ng gasgas? Ngumiti si Severin at sinabing, mas gusto ko pa ring sumakay ng helicopter. Iyan ang paraan ng transportasyon ko noong pinabalik nila ako rito. Ubo. Si Queen, na nakaupo sa front passenger seat, ay halos mabulunan sa tubig na ininom niya nang marinig niya ang mga salita ni Severin. Ibinalik niya ang takip sa bote at tumalikod. Isa kang mapagbiro, hindi ba? Isang helicopter. Iyan ang nagbibiro sa akin. She then looked at Severin and added, I remember you wearing these clothes in college, Severin. Why are you still wearing them? They don't fit you too well now, di ba? And I'm guessing you just got your hair cut. Sinabi ni Timothy, ang Richmond Hotel ay isa sa mga pinakakilalang luxury hotel sa ating lungsod. Dapat alam ni Severin kung paano bigyang pansin ang kanyang imahe, ngunit pagkatapos ay ang isang magandang set ng mga damit, pantalon at mga leather na sapatos ay talagang mahal, kaya ang pagbabago ng hairstyle ay maaaring gumawa ng trick. Ang mga gupit ay medyo mura ngayon, hindi ba? Walang pakialam na tumawa si Severin. Pinaplano kong kumuha ng bagong set ng mga damit, ngunit nahuli ako sa isang bagay at wala akong oras, kaya nagpasya akong kalimutan na lang ito. Wala akong pakialam sa ganitong uri ng mga bagay-bagay. Haha, aminin mo na lang kung mahirap ka. Hindi ba't mas mabuti yun kaysa mag-act na parang hindi? Ngumisi si Timothy. Nakangiting sabi ni Queen, mas madali ang mga babaeng tulad natin. Hindi natin kailangang magtrabaho ng husto, basta't maganda tayo at makahanap ng mayaman na mapapangasawa. Nang marinig yun ni Timothy, agad siyang sumagot, That's not sound very nice, Queen. Ibig sabihin hindi mo ako pakakasalan kung wala akong pera. Gusto mo bang maging mahirap ako sayo? Inilibot ni Queen ang kanyang mga mata kay Timothy at naramdaman niyang matatag ang kanyang paniniwala. Pagkatapos niyang magsalita ay hindi niya maiwasang mapatingin kay Severin at umiling. Ito ay malinaw kung ano ang kanyang sinusubukang ipahiwatig. May punto ka, hamalakhak si Timothy, at sinabing muli, nagsisi ka ngayon, hindi ba, Severin? Alam mo na si Easton ay isang mayaman na tao, ngunit mayroon ka pa ring lakas ng loob na kalabanan siya. Nanghihingi lang iyon ng gulo. Tingnan mo ako, umasa ako sa matagal na pakikipagkaibigan ni Queen kay Lucy at nakipag-ugnayan sa kay Easton, at ang taong iyon ay nagtayo lang sa akin ng isang maliit na kumpanya na ngayon ay may halaga para sa aking mga asset.
Sa pagkakataong iyon, hindi niya maiwasang magpaka-pride habang sinasabing, malapit nang mapalitan ang kotseng ito sa aking net worth. Plano kong magpalit ng A8 mamaya. Ang pagmamaneho ng ganoong sasakyan ang tanging paraan upang maipakita ko ang aking kayamanan at katayuan. Napabuntong hininga si Severin sa sarili matapos marinig ang palitan ni Queen at Timothy. Hindi niya inaasahan na naging ganoon kamaterialistiko at kasnob ang mga kaklase niya sa kolehiyo pagkatapos lamang ng 5 taon. May naisip lang ako, Timothy. You see, Severin was once our classmate, right? Wala naman siguro siyang trabaho since fresh out pa siya sa kulungan, so why don't you let him work in your company as a security guard? Okay lang naman yun, di ba? Nag-isip sandali si Queen at sinabi kay Timothy, I can't do that, unfortunately. He's an ex-convict. If anyone find out that I hire an ex-convict to be a security guard, it'd leave such a bad impression. At saka, ang isang payat na tulad niya ay hindi kayang makipag-away. Kung gusto kong kumuha ng isang tao, it has to be those intimidating, at thug types guys lang, they just strong thug type of guys. Sabi ni Timothy. May punto ka. Tumango si Queen bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay tinanong niya si Severin dahil sa pag-uusisa, nasubukan mo na bang makuha ang magandang panig ni Lucy? Maaaring nakipaghiwalay siya sa iyo at pinakasalan si Easton, ngunit ikaw at siya ay nagkasama sa loob ng 3 taon. Sa palagay ko ay walang anumang isyo kung tatanungin mo siya kung maaaring bigyan ka ni Easton ng pera upang makapagsimula. Naikuyong kaagad ni Severin ang kamao pagkatapos marinig iyon. Nakakatawa, bakit kailangan ko ng tulong mula sa bastard na iyon? Ni hindi karapat-dapat si Easton na magdala ng sapatos ko. Alam kong galit ka, pero hindi mo masisisi si Lucy sa nangyari. Isipin mo, bakit kailangan pang hintayin ka ni Lucy gayong mayaman at makapangyarihan si Easton? Kinampihan ni Queen ang kanyang matalik na kaibigan at kinausap ito. Nagnganga ang ngipin ni Severin at galit na sabi, I don't mind it if she didn't wait for me. My sentence wasn't 1 or 2 years, after all. What irks me is why she had to get together with the man who forced himself on her back then. Nang sabihin iyon ni Severin, kinuyam niya ang kanyang mga kamao at sinabing muli. Ang pinakakasuklam-suklam na bagay na ginawa niya ay ang pagtanggi na ibalik ang aking doti. Ibinenta ang aking matrimonial na bahay sa kay Easton sa kalahati ng orihinal na halaga, at ipinadala ni Easton ang kanyang mga tao upang takutin ang aking mga magulang, at pagkatapos ay hiniling sa aking mga magulang na magbayad ng isa pang malaking halaga para ibayad sa kanya. Kukunin ko ang aking oras upang mabayaran nila ako sa kahihinatnan, dahil gusto kong mapatawad nila ako sa kahihinatnan. Hinihingal, medyo natakot si Queen nang marinig iyon. Lumunok siya at maingat na tinanong siya, hindi mo sisirain ang mga bagay sa kasal, di ba, Severin? Natakot din si Timothy nang maisip niya ang posibilidad na masisira ni Severin ang kasal. Sabay hinto ng sasakyan at tumalikod para magtanong, Are you for real, Severin? Sabi mo dadalo ka sa kasal, di ba? Pupunta ka ba roon para manggulo lang? Kung totoo yan, then I'm afraid I can't give you a ride there. I genuinely thought you were going to the wedding because you want to give Lucy your last goodbye. Ngumiti ng mahina si Severin. Relax, you two. I'm not going to their wedding. Just looking at them disgusts me. Why should I put myself through that agony? I'm going there because I was invited to a meal, and the person happened to reserve a private room at the Richmond Hotel. Sino kaya iyon? Sinusubukan mo bang magsinungaling sa akin? Sino ang mag-aanyaya sa iyo na kumain sa gayong mataas na lugar? Nagtatakang tumingin si Timothy kay Severin. Sa karagdagang pag-iisip, napagtanto niya na si Severin ay nililigawan si kamatayan sa pamamagitan ng paggawa ng kaguluhan sa kasal, at dahil ito ay katumbas ng pagkakasala sa mga Locke. Pagkatapos ay ibabalik si Severin sa bilangguan ilang araw lamang pagkatapos mapalaya, dahil ang kanyang impluensya ay mapatla kumpara sa mga Locke. Bukod pa rito, kahit na pinatay si Severin sa lugar, hindi na kailangang harapin ng mga Locke ang anumang aksyon dahil lamang sa kung sino sila.
Higit sa ilang mga tao ang napatay matapos na masaktan ang mga Locke. Henry something ang pangalan niya. Henry Longhorn. Nablangko si Severin saglit at sa huli ay mahinahong sinabi. Henry Longhorn. Nagkatinginan sina Timothy at Queen at agad na napabulalas. Nagbibiro ka ba? Henry. Yeah, he's an old man. Bakit pareho kayong nagulat? Nanatili pa ring walang pakialam si Severin, na para bang may pinag-uusapan siyang walang kwenta tulad ng panahon. Hindi ka ba maaaring magseryoso? Pinakakain ka ni Henry. Si Timothy at Queen ay ganap na natulala. That's absolutely impossible. Do you think he's just any old man? Kilala mo ba kung sino siya? Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Timothy. Siya ang namumuno sa mga Longhorn, at ang mga Longhorn ay isa lamang sa 3 first-year na upper-class na pamilya dito sa Brookbourne. Isang maliit na hakbang mula sa kanila ay magpapadala ng mga alon sa Brookbourne, at ang desisyong gagawin nila ay magbabago sa kinabukasan ng Brookbourne. Bakit ang isang taong tulad nito ay magdadala sa iyo sa hapunan? Pinag-isipan ni Severin ang sinabi ni Timothy at tinanong siya, paano ang mga Locke? Ka-level ba sila ng mga Longhorn? Agad na sinabi ni Timothy, syempre hindi. Ang Laws ay hindi kahit isang third-tier na upper-class na pamilya, at sa pinakamaganda, sila ay mga mayayamang negosyante lamang. Ang kanilang negosyo ay napaka-steady na lumago sa nakalipas na ilang taon, at sila ay maaaring maging isang third-tier na upper-class na pamilya sa lalong madaling panahon, at nasa 115 milyon, o marahil higit pa. Oh, walang pakialam na sabi ni Severin. Sa palagay ko ay napakalakas ng mga Longhorn. Pero kakain lang ako sa kanila. Wala akong intensyon na manghingi ng pabor sa kanila. Hindi makapaniwala si Timothy sa narinig. Bigyan mo ako ng pahinga at ihinto ang pagsisikap na maging mapagpanggap. Ganyan ka ba kalimot sa kung anong uri siya ng tao? Paano ang isang tulad mo ay makikipag-ugnay sa kanya? At sinasabi mo na tinatrato kanya sa isang pagkain. Para bang may maniniwala dyan? Hindi ka karapat-dapat na hawakan ang kanyang sapatos. Maging tapat tayo, kahit si Easton ay hindi pa pabor sa isang tulad mo, hindi pa pabor si Easton. Habang nag-uusap silang lahat sa loob ng kotse, hindi nagtagal bago sila dumating sa pasukan ng Richmond Hotel. Bumaba silang 3 sa sasakyan matapos maipasa ni Timothy ang sasakyan sa valet ng hotel. Hindi inakala ni Severin na makikilala niya ang mga magulang ni Lucy sa sandaling makapasok siya sa hotel. Nasa bulwagan sa 2nd palapag. Umakyat ka na lang at kumanan ka. Ang mga magulang ni Lucy ay nagbigay ng direksyon sa 2 kamag-anak. Nang umakyat ang mga kamag-anak, nakita ng ina ni Lucy na si Helga Orwell si Severin. Agad niyang hinatak ang isang mahabang mukha, bakit ka nandito, Severin? Ngayon ang araw ng kasal ni Lucy. Ini-stalk mo ba siya hanggang sa hotel? Please don't tell me that you haven't gave up on her. It's about time you did, because Lucy will never be with a toad like you. Toads will always be toads, and Lucy is the kind of kiss. Naroon din ang ilan sa mga kamag-anak ni Lucy, at nagsimula silang magbulungan nang marinig nila na ang lalaki ay si Severin. Hindi ba yan ang ex-convict? Bakit siya nandito? Goodness me, sinundan ba niya siya hanggang sa hotel? Saan niya nakuha ang pisngi na pumunta sa isang high-end na hotel na may suot na ganyang damit? Para sa kanila, parang clown si Severin. You must have misunderstood him, Tita Helga. Siya ay kaklase ni Lucy minsan, at malamang na gusto lang niyang pumunta dito at magpaalam sa kanya. Sigurado akong dumating siya para bigyan ng basbas si Lucy na makasal sa isang mayamang pamilya. Ang mga Locke ay talagang maimpluwensyang tao, kaya sa tingin ko ay wala siyang lakas ng loob na lumapit sa kanya at guluhin siya. Pumasok si Severin kasama sila ni Timothy, kaya natural lang sa kanya ang ngumiti at mag-ayos. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Severin habang pinipigilan ang galit sa kanyang puso. Nandito ako dahil may nag-imbita sa akin para sa tanghalian. Dahil ngayon ay araw ng kasal ni Lucy, kaya't ituturing ko siya ng may kaunting dignidad bilang alaala ng aming nakaraan bilang mga kaklase, pati na rin ang 3 taon na pinagsamahan namin bilang mag-asawa.
Hindi ako magdudulot ng gulo ngayon. Sabi ni Severin, ngunit agad na umikot ang kanyang mga salita nang lumitaw ang isang matalim na kislap sa kanyang mga mata. Pero hindi ibig sabihin na hindi na ako manggulo ngayon, hindi na ako magdudulot ng gulo bukas. I'll take my time to get even with your family for everything that you've done to my family. Anong ginawa namin sa pamilya mo? Sa tingin mo ba ay kaya mong makaganti sa amin? Hindi binigay ni Helga ang pangangibabaw sa kanya at sinabing may bakas ng disgusto sa kanyang mukha. Don't be such a eyesore. You should live if you know what's good for you. Ang pagkakaroon ng ex-convict ay sadyang malas. Oh, nagpasya ka talagang sumama. Sa sandaling iyon, kakapasok lang nina Easton at Lucy mula sa pasukan. Sinabi ni Easton na may malamig na ngiti. Mayroon kang ilang mga bola sa pagpunta sa aking kasal pagkatapos akong sampalan kahapon, Severin. Ano? Sinampal ka niya. You're looking to get yourself killed, isn't you, Severin? How dare you slap Easton? Napuno ng galit si Helga nang marinig iyon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Easton, dapat ay ipinabugbog mo siya sa iyong mga tauhan, Easton. Karapat-dapat siyang bugbugin. Si Lucy, na nasa tabi ni Easton, ay sumimangot at sinabi sa kanya, ngayon ang araw ng kasal natin, babe. Magiging masama kung may away na mangyayari dito. Pinag-isipan ni Easton ang mga salita ni Lucy at naramdaman niyang may punto siya. Tumango siya at bumaling kay Severin, fine. I'll let it slide this time. It's actually a good thing that you're here. I'll get the chance to let you see me take her hand in marriage and kiss her up on stage later. Sinadya ni Severin na bigyan si Lucy ng isang huling pagpapakita ng paggalang, ngunit ang mapagmataas na kilos ni Easton ay nakagulat sa kanya. Malamig siyang ngumiti kay Easton at sinabing, sigurado ka bang hindi ka natatakot na dumalo ako sa iyong kasal? Walang dapat ikatakot. Nagkibit balikat si Easton. Akala ko ba sinabi ko na sayo kahapon na welcome ka dito? Kung tutusin, hindi ka pa nakakapunta sa ganoong karangyang lugar dati. Sinabi ko pa sayo na makakain ka ng masarap, at hindi mo na kailangan na magbayad ng 1 sentimo para dito. Tandaan mong tamasahin ang lahat ng masarap na pagkain mamaya, okay? Dahil kapag natapos na ang kasal, sisiguraduhin kong haharapin kita at ipapakita sa iyo kung ano ang mangyayari sa mga nakasakit sa akin. Humakbang si Helga at bumulong kay Easton, are you really planning to let him attend the wedding? He's an ex-convict, and he'll only bring us bad luck. Besides, I'm worried that he'll go berserk and make trouble. Hindi siya maglalakas loob. Malamig na ngumiti si Easton at pinitik ang kanyang mga daliri. Ilang sandali pa, isang binata ang tumakbo at nagdala ng 12 tao kasama niya. Kabilang sa grupo ang lalaking may peklat at ilang iba pa na pumunta para humingi ng pera kay Judith noong nakaraang gabi. Gulat pa rin ang mukha ng lalaking may peklat sa nangyari kagabi kaya naman naging malungkot ang ekspresyon ng mukha niya nang makitang nandoon si Severin. At muli, hindi siya maaaring umiwas na parang duwag matapos mabayaran ng magandang pera, at binigyan din sila ng mga bakal na tubo upang maiwasan ang sinuman na magdulot ng gulo sa araw na iyon. Lumakad siya pasulong, at hinigpitan ang hawak sa bakal na tubo sa kanyang kamay, at nakaramdam ng kaunting kumpiyansa kaysa dati. Pagkatapos ay humakbang siya at bumulong kay Easton, na, nagdulot ba siya ng gulo, Mr. Easton? Bahagyang ngumiti si Easton at sinulyapan si Severin bago sinabing, hehe, nandito lang siya para kumuha ng libreng pagkain. Ang kailangan mo lang gawin ay bantayan siya, pero kung may ginagawa siyang kahina-hinala, turuan mo siya kaagad. Hehe, napangiti si Severin sa pang-aalipusta, at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, at dinala ang kanyang sarili ng may hangin ng kadakilaan habang naglalakad siya sa ikalawang palapag. Hindi nagtagal ay nakarating na siya sa venue, kung saan marami ng bisita ang dumating. Oh, Easton, dahil ang lakas ng loob mo para pilitin akong panoorin na ikasal ka, iniisip ko na baka hindi maging maayos ang kasal mo ngayon, walang pakialam na sabi ni Severin habang papalapit sa pasukan ng bulwagan. Nagulat ang lalaking may peklat sa likuran niya nang marinig ang sinabing iyon, ngunit binalaan pa rin niya si Severin.
Mas mabuting kumilos ka, bata. Maraming tao ngayon dito, kaya marami rin kaming mga tauhan dito. Kung ayaw mong umalis sa lugar na ito nang walang braso o paa, iminumungkahi ko na maupo ka at magsaya sa iyong pagkain ng walang ginagawang nakakatawa. Sigurado kang baliw kung sa tingin mo ay kaya mong talunin ang lahat ng mga taong iyon, Severin. Huwag kang pumunta at papatayin ang sarili mo. Nabigla si Queen na naglalakad sa tabi niya sa nangyari sa kanya. Wala nang duda na si Severin ay isang hangal na individual, kung hindi ay hindi siya mahahatulan sa kulungan. Severin, dumating ka rin. Nakakagulat. Isang lalaking nakasut ang lumapit sa sandaling iyon at napangiti. Si Severin ay sumulyap lamang ng walang pakialam sa kabilang partido. Fat Pat, nandito ka rin. Hindi ba obvious? College classmates tayong lahat, so syempre dadalo tayo sa kasal ni Lucy. Si Patrick Reese, na tinawag ng lahat na Fat Pat, na may sarkastikong hitsura sa kanyang mukha. Pagkatapos ay idinagdag niya, nga pala, noong hinahabol namin si Lucy, minamaliit niya ako at nakipagsamahan sa iyo. Naalala ko kung gaano ka kahiya noon. Tingnan mo ngayon, nakikita mo pa ba kung ano ang naging kalagayan mo? You dress like some hobo. Nang makita ang katahimikan ni Severin, ipinagpatuloy ni Patrick ang pagpahid ng asin sa kanyang sugat. Hulaan mo, ang pagiging gwapo ay wala talagang nagagawa para sa iyo ngayon, at ang iyong mga matataas na marka noon ay halos walang silbi. Buwahaha, kailangan ng pera para mabuhay sa mundong ito. Tingnan mo nga ako, nakapasok na ako sa kumpanya ni Easton at naging manager doon. Mayroon pa nga akong isang anak at magandang asawa sa bahay. Ano ang mayroon ka? Malungkot ang mukha ni Severin. Don't try and provoke me, Fat Pat. Hindi na ako titingin ng 2 beses kung ang isang tulad ni Lucy ay inabot sa akin sa isang plato na pilak. Tinanggihan ko pa ito nang ihandog sa akin ng isa sa mga bayani sa digmaan ng kanilang apo. Hahaha, agad namang tumawa si Patrick nang marinig iyon. That's super hilarious. Wala ka bang natutunan kundi ang magyabang sa loob ng 5 taon mong pagkakakulong? Hindi ako makapaniwalang nag-claim ka na gustong pakasalan ka ng apo ng bayani sa digmaan. Siguradong nawalan ka ng 2 turnilyo pagkatapos kang iwanan ni Lucy. Forget it, Fat Pat. Keep your words to yourself. We were all classmates once, so you should know that Severin even bought a matrimonial home for Lucy. He can't be too happy to know that Lucy's getting married today. So why do you have to provoke him? Hindi na nakatiis si Queen at padabog na nagsalita sa ngalan ni Severin. Mahirap ba siyang kunin? Hindi pinansin ni Patrick ang pang-aalipusta ni Queen at tumalikod upang sabihin ng malakas. Lahat, siguradong nagtataka kayo. Sino itong lalaking kakaiba ang pananamit, di ba? Well, siya ang dating fiancé ni Lucy, at kalalabas lang niya sa kulungan. Naiisip niyo ba ang isang tulad niya na gustong pakasalan si Lucy? Ang kanyang sinabi ay nagdulot ng isang alon ng talakayan, at ang lahat ng mga nanunood ay nagsimulang tumuro kay Severin. Nagtataka lang ako kung bakit hindi naaangkop ang pananamit niya. Siya pala iyon. Siya nga, nabalitaan ko na binasag niya ang isang bote ng beer sa ulo ni Mr. Easton noong mga nakaraang taon. Hindi ko akalaing makakalabas siya ng kulungan ng ganoon kabilis. Bakit kaya naririto ang isang tulad niya? Sinusubukan ba niyang makipaglaro sa mga lock? Sa palagay ko ay maaaring siya. Ang hula ko ay sa wakas ay napagtanto niya na siya ay mali, kaya pumunta siya sa kasal upang subukan at makuha ang magagandang libro ng mga lock. Lumingon si Patrick at ngumisi ng malawak sa kasiyahan habang pinagmamasdan si Severin na nagiging katatawanan. Natutuwa ka bang panuurin ang lahat na tinatrato ako na parang tanga? Umasim ang ekspresyon ni Severin at tinignan niya si Patrick ng malamig na tingin. Pastahan ka, kaya ko. Nagkibit balikat si Patrick. What's wrong? Para kang magtatampo. You wanna hit me? Go ahead. Haha, I don't think you'd dare to do that kahit na may ibang magpapahiram sa'yo ng lakas ng loob nila. Where's your bravery from all those years ago? Wala ka na bang natitira? Gayunpaman, sa sumunod na segundo,
pinalipad ni Severin si Patrick sa himpapawid na may isang sipa. Bumangga ang lalaki sa isang mesa at durog-durog. Anak ng tinapa, siya lang ba? Lahat ng tao sa paligid ay natulala. Tapos na tayo, nadurog ang puso ni Queen. Si Severin ay sumama sa kanya at kay Timothy, at ang huling bagay na gusto niya ay malungkot si Easton at sisihin silang dalawa. Arg! Napakasakit ni Patrick, at kinailangan niya ng ilang pagsisikap para bumangon. How dare you kick me? This is Easton's wedding, bastos ka. Are you trying to make trouble here? Anak ng tinapa, bakit nakatayo lang kayo dyan? Bugbugin siya. Sina Easton at Lucy ay tinatanggap ang mga panauhin sa hindi kalayuan, at sa sandaling makita ni Easton ang nangyari, ang mga ugat sa kanyang ulo ay nagsilabasan habang siya ay sumabog sa galit. Gusto niyang dumalo si Severin sa kasal para ipahiya niya si Severin, at hindi sumagi sa isip niya na talagang maghahampas ng kamay si Severin. Ikaw ay patay na karne, bata. Ang 12 ng mga tulisan na may dalang bakal na tubo ay palaging nasa paligid ni Easton, at agad nilang pinalibutan si Severin pagkatapos matanggap ang utos ni Easton. Malamig na bumantong hininga si Severin, at naghatid ng ilang kidla na bilis na sipa upang sipain ang mga bakal na tubo. Biglang pinadyak ni Severin ang kanyang mga paa, at ang malakas na alon ng hangin na bumubulusok ay nagpabagsak sa kanila at bumagsak sa lupa. Anong nangyayari? Nagulat ang lahat sa paligid nila. Isang bangkos ng basura, galit na nagngangalit si Easton nang makitang hindi epektibo ang kanyang mga tao. Agad namang nagalit si Trevor Locke na nakaupo sa sulok sa kanyang nakita. Bilang isang manlalaban, alam niyang iba ang husay ni Severin kumpara sa mga tulisan. Dahan-dahan siyang tumayo at tinitigan si Severin ng matalim na tingin. You bastard! How dare you mess up my son's wedding? Are you trying to get yourself killed? You're going too far, Severin. Naging mabait ang aking manugang na imbitahan ka at hinayaan kang mag-enjoy sa pagkain sa isang high-end na hotel, at bilang kapalit, sinira mo ang kasal. Talagang napagod ka na sa pamumuhay, hindi ba? I'm so glad na hindi pinili ng anak ko na hintayin ka. Umabanti din si Helga at galit na itinuro si Severin habang minumura ito. Tinapunan siya ni Severin ng malamig na tingin at sinabing, sa tingin mo hindi ako pa patol sa mga babae. May score pa tayong dapat ayusin, alam mo. Ikaw, kahit galit si Helga, napaatras siya ng ilang hakbang dahil sa sobrang takot niya sa titig ni Severin. Kung tutusin, malamang na halos mamatay na siya kapag sinuntok siya nito. Ang 12 ng mga lalaki ni Easton ay hindi katugma kay Severin, at malinaw na si Severin ay may pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban. Tingnan mo kung anong klaseng tao siya. Sa simula pa lang, hindi ako pumayag na maging kaibigan mo siya, pero matigas pa rin ang ulo mo. Nakikita mo na ba? Salamat at hindi mo siya piniling hintayin. Hinding-hindi magsisisi ang mga tulad niya. Ang ama ni Lucy, si Landon Orwell, ay galit din gaya ng lahat ng naroon. Agad na tinawagan ni Trevor ang head bodyguard sa bahay. Matapos ibaba ang tawag, malamig siyang ngumiti at sinabi kay Severin, maghintay ka lang, anak. Masasabi ko sa iyo ng sigurado na hindi ka makakaalis sa Richmond Hotel ngayon. You sure? I'll wait, then. Though, I only came to this hotel because someone invited me to lunch today. I wasn't here to attend some beach wedding. You folks forced me to attend because you want to humiliate me, so I think I ought to give you a taste of your own medicine. Bumantong hininga si Severin saka kumuha ng upuan at umupo. Pinag-cruise niya ang kanyang mga paa at pagkatapos ay sinabi kay Lucy, buntong hininga. Dahil lahat ng ito ay dumating sa ganito, sa palagay ko ay oras na upang ayusin natin ang ilang mga score. Hindi ko masisisi kung bakit hindi mo ako pinakasalan, Lucy, ngunit binigyan ko ang iyong pamilya ng doti na nagkakahalaga ng 40,000. Hindi mo ba naisip na dapat itong ibalik sa akin? Lumakad pa sulong si Lucy, tinitigan ng masama si Severin, at sinabing, hindi tayo makapagpapakasal dahil nakulong ka, Severin. Ako ba ang may kasalanan yan? Bakit ko isasauli ang pera?
Humalukip siya at pagkatapos ay buong pagmamalaking sinabi. Ang pamumuhay sa kahirapan ay nababaliw ka na. Nanghihingi ka sa akin ng pera dahil wala ka na pagkatapos lumabas ng kulungan, tama ba? Sinayang ko ang 3 taon ng kabataan ko sa 3 taong relasyon natin, at ang 40,000 na iyon ay halos sapat na para mabayaran ko ang oras na nawala. Mahigit 10,000 sa isang taon, di ba? Hindi inaasahan ni Severin na sasabihin niya iyon ng ganoon na katwiran. Galit na galit, pinandilatan niya si Lucy at sinabing, "Kaya ang iyong kabataan lang ang mahalaga. Paano ang akin?" Tanong ni Severin habang mabagal na naglalakad papunta kay Lucy. "Binili kita ng kahit anong gusto mo sa loob ng 3 taon na iyon. Hindi pa ba ako naging mabuti para sa iyo? I'm on your beck and call. Nakikinig ako sa anumang sasabihin mo, at tinatrato kita ng maayos. At paano ka? Ano ang nagawa mo para sa akin? Nakulong pa nga ako para sa iyo. Hindi ba mahalaga ang kabataan ko?" Umabot na sa sukdulan ng galit ni Severin at bigla siyang huminto para hampasin ang isang upuan sa tabi niya. Sa isang iglap, nabasag ang upuan sa hindi mabilang na mga piraso at lahat ay nagkalat sa sahig. Nagulantang lahat ang mga nanunood at agad na nagbulungan. Sa sobrang takot ni Lucy ay nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Ang kanyang pamilya ay naglakas loob lamang naguluhin ang mga magulang ni Severin dahil si Severin ay nasa kulungan. Kung sakaling siya ay makalaya, lahat sila ay nag-akala na si Severin ay hindi mangangahas na gumawa ng anumang gulo sa kanila. Malinaw na hindi nila ibabalik ang pera na nakuha nila. Kinagat ni Lucy ang kanyang mga ngipin bago tumangala at sinabi kay Severin, "Nagsugal ka at natalo ng malaking pera, kaya ipinagbili mo ako sa Easton ng humigit kumulang 7,000 bucks. Ano ang masasabi mo tungkol dyan, hamak ka? Ganun lang ba ang halaga ng pera ko sa iyo?" Mapait na ngumiti si Severin habang nakatingin kay Lucy at sinabing, "Hindi ba't ipinaliwanag ko sa iyo na ako ang na-set up? Pagkatapos ay pinatawad mo ako at sinabing hihintayin mo ako. Lahat ng nangyari ay si Easton ang nagtakda. Wala akong laban sa iyo kung ayaw mong hintayin ako, at matatanggap ko ito kung sinira mo ang pakikipagtipan. Ang hindi ko matatanggap ay ang ginawa mo sa mga magulang ko. Wala akong pakialam kung ano ang mangyari sa akin, pero hindi ako papayag na may mangbuli sa mga magulang ko." Hindi natuwa si Easton sa narinig. Kung tutuusin, kailangan niyang mapanatili ang isang desenteng imahe sa harap ng maraming mayayamang negosyante, kaya hindi makabubuti kung ang ganitong uri ng impormasyon ay ikalat ng ibang tao. Agad niyang itinuro si Severin at sinabing, "You can't fucking make accusations without any evidence, Severin. Who gave you the right to slander me? Huwag mo akong ituro sa iyong daliri." Sinama ng tingin ni Severin si Easton. Malamig na ngumiti si Easton at nagpatuloy sa pagturo kay Severin. "Oh, pero ako, ano ang gagawin mo dyan? Kagatin mo ako." Sa sumunod na segundo, humakbang pasulong si Severin, at hinawakan ang hintuturo ni Easton, at marahang pinahit ito bago hilahin ito ng mariin. "Arg!" Napasigaw si Easton sa sakit habang casual na ibinaba ni Severin ang daliri ni Easton, na pinunit niya. "Easton!" Nang makita iyon ni Lucy, yumuko siya kaagad at tinanong si Easton, "Kumusta ka? Ayos ka lang? Sa tingin mo ba ayos lang ako nung natanggal ang daliri ko?" Napasinghap si Easton sa sakit habang naglalabasan ang mga ugat sa kanyang noo. Ibinaling niya ang kanyang ulo kay Trevor, na nakatayo sa hindi kalayuan, at sinabing, "Gusto ko siyang patayin, tatay. Siguraduhin hindi siya makakalabas sa hotel na ito ng buhay. Papatayin kita, anak." Tinuro ni Trevor si Severin at sumigaw. Nanlaki ang mga mata niya sa galit, at nakakapangilabot ang mukha niya. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang loob ni Severin, ngunit dahil darating na ang kanyang mga bodyguard anumang oras sa lalong madaling panahon, sisiguraduhin niyang wakasan ang buhay ni Severin kahit anong mangyari. Walang pakialam si Severin kay Trevor. Tumingin siya kay Lucy at sinabing, "Ikaw at ako ay hindi nagpakasal, ibig sabihin ay kailangan mong ibalik ang perang ibinigay ko sa iyong pamilya bilang doti.
Pagkatapos ay nariyan ang matrimonial home na ibinenta mo kay Easton sa halagang 150,000 kahit na binili ko ng 300,000. Ang pinaghirapan kong pera ng aking mga magulang, na pinaghirapan nilang ipon para sa buong buhay nila para maipon ang halagang iyon para sa orihinal na halagang iyon at 50,000. Si Queen at Timothy ay ganap na nasa dilim sa lahat ng impormasyong iyon, at hindi nila naiwasang bahagyang iuko ang kanilang mga ulo nang marinig nila ito. Seryoso ka bang humihingi ng pera pagkatapos mong saktan si Easton? Baliw ka, hindi ka man lang mabubuhay ng sapat na katagalan para gastusin ang pera kung ibibigay ko sa iyo. Bakit hindi ka nalang magnakaw sa bangko? Hindi kailanman naging handang ibalik ni Helga ang perang nakuha niya. Ang Orwells ay gumawa ng isang maliit na kapalaran sa mga nakaraang taon sa pamamagitan ng kanilang koneksyon sa Lost, at mula noon ay nakabili na sila ng kotse, bahay, bumuo ng malaking halaga ng ipon, at nagbukas pa ng isang maliit na kumpanya. Sa kabila ng lahat ng mga kayamanan na iyon, ang isang halaga na nakakahiya lamang na 200,000 ay hindi maliit na halaga. Hehe, ngumisi si Severin, sa totoo lang, ang halaga ng pera na iyon ay hindi gaanong mahalaga sa akin, at wala akong pakialam kung ang halaga ay i-multiply ng ilang milyon. Ngunit ito ay pera ng aking mga magulang. Hindi mo kailangang ibalik ito kung ayaw mo, ngunit sa halip na iyon, gusto ko ng isang daliri bawat isa mula sa iyo, sa iyong asawa, at sa iyong anak na babae. Ikaw, namula ang mukha ni Helga dahil hindi niya inaasahan na gagawa siya ng ganoong kabangis na pahayag. Baliw siya, nasisiraan siya ng bait dahil sa pera. Tumayo si Lucy, at pinandilatan si Severin, at sumigaw. Magbibilang ako mula 10, at inaasahan ko ang isang sagot mula sa inyo bago iyon. Hindi mapakali si Severin na libangin ang kanilang kalokohan at direktang sinabing, 10. Natakot si Landon na tumingin ng diretsyo kay Severin, ngunit nakapag-ipon pa rin ng lakas ng loob na bantaan siya matapos maalala ang impluensya ng mga Locke. Pag-isipan mong mabuti, Severin. Masasaktan mo lang ang mga Locke. Hindi ka ba natatakot na mapatay ka? 9. Si Severin ay gumawa ng isang hakbang pasulong sa bawat numero na kanyang binigkas, at sa gayon ay nabawasan ang distansya sa pagitan niya at ng mga Orwell. 5, 4, 3. Sa sandaling ito, 1 metro lang ang layo ni Severin mula kina Helga at Landon. Fine. Ibabalik ko ang pera sa iyo. Hindi ba wala pang 200,000, di ba? Hindi naman sa wala akong ganoong pera. Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni Helga. Siya ang unang gumuho ng mga depensa nang makitang palapit ng palapit si Severin. Si Severin ay isang walang ingat na tao sa kanyang paningin, at napakalaking kawalan kung lahat ng tao sa kanilang pamilya ay mapupunit ang daliri bago dumating ang mga bodyguard ng mga Locke. Sa sandaling iyon, narinig ang ingay ng nagmamadaling mga yabag at halos 100 lalaking nakasuot ng suit ang sumugod sa pinangyarihan. Lahat sila ay may hawak na machete sa kanilang mga kamay. Agad nilang pinalibutan ang entrance ng hall nang sumugod sila sa second floor. May isang kalbo sa kanila na mukhang walang awa, at sinabi niya sa namamaos na boses, "Sir, sino ang nagdulot ng kaguluhan sa kasal ni Mr. Easton? Ituro mo siya sa akin." Lahat ng naroon ay napaatras sa takot, naiwan si Severin bilang ang tanging tao na nakatayo sa gitna. Gayunpaman, si Severin ay mukhang napakalma at walang pakialam, dahil nakatayo siya ng nakatalikod sa kabilang partido. Natahimik ang audience. Si Trevor, bilang pinuno ng mga Locke, ay humakbang pasulong at itinuro si Severin. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan siyang nag-utos. Tagta rin siya hanggang mamatay. 4 na lalaki ang nagpalitan ng tingin sa isa't isa at itinaas ang kanilang mga machete para laslasin ang likod ni Severin. "Ang lakas ng loob mong hawakan ang aking lalaki." Isang sigaw ng babae ang narinig sa mismong oras na iyon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 15. Natigilan ang 4 na bodyguard saka tumalikod at tinitigan ang babae. Sumimangot si Severin, at dahan-daang lumingon, at sa wakas ay napabulala sa pagkataranta, "Ikaw na naman."
Labis na natulala siya nang makita siya, dahil siya ay walang iba kundi ang babaeng tumawag sa kanya na isang jerk sa sira-sirang kapitbahayan noong araw na iyon. Kahit papaano, nakasuot pa rin siya ng pare-parehong uniforme sa pagde-deliver ng pagkain habang sumisiksik siya mula sa likod ng mga bodyguard ng mga lock. Hingal na hingal siya, na halatang pagod na pagod siya sa pagmamadali doon. Sino itong babaeng ito? Must be some nutcase too. Hindi ba imiman, ang tawag niya kay Severin? Ilang sandali ay nablangko ang ilan sa mga bisita, at kalaunan ay hindi nila maiwasang magbulungan. Sino ka? Napagkamalan mo bang lalaki mo siya? Walang asawa si Severin, kaya sinong niloloko mo? Humakbang si Lucy at sinabi sa babaeng nasa harapan niya, huwag isaksak ang iyong ilong sa pribadong negosyo ng mga lock. Nagtataka namang tumingin si Diane kay Lucy at sinabing, gustuhin mo man o hindi, 3 taon na siyang may relasyon sa iyo. Kung ang isang tao ay maaaring ma-attach sa isang alagang hayop, sigurado ako na mayroon ka ring kaunting nararamdaman para sa kanya, tama. Panuurin mo na lang ba siyang patayin? Bakit kailangan mong maging cold-blooded? Cold-blooded, tumawa si Lucy sa kabila ng galit. You've got it all wrong, hindi ba? Lady, ang palaboy na ito ay pumunta dito upang sirain ang aking kasal at saktan ang aking lalaki, ngunit tinatawag mo akong cold-blooded. Siya lamang ang may kasalanan kung siya ay papatayin. Hamalakhak si Severin na nanunuya sa sarili. Dahil sila ni Lucy ay dating magkasintahan, pinigilan niyang sirain ang kasal nito sa huling pagpapakita ng dignidad sa kanya. Si Easton, gayunpaman, ay patuloy na pinipilit ang kanyang mga butones, na iniwang wala siyang pagpipilian kundi ang lumaban. Ang masama pa, lubusang binaliwala ni Lucy ang kanilang nakaraan na magkasama at sabik siyang makita siyang mamatay sa harapan niya mismo. Bakit kayo nakatayo pa rin dyan? Umakyat kayo dyan at patayin siya. Kinagat ni Easton ang kanyang mga ngipin at hinimok ang mga bodyguard. Kung sino man ang babaeng iyon, mukha siyang ordinaryong tagahatid ng pagkain, kaya wala silang dapat ikatakot. Maghintay. Nang akmang hahampas na ang mga bodyguard, humakbang si Trevor na may taimtim na ekspresyon at magalang na itinaas ang kanyang mga kamay kay Diane. Siya ba talaga ang lalaki mo, Miss Diane? Miss Diane. Nagulat ang isang tao mula sa karamihan at agad na nag-isip ng kung ano. Ito ay dapat na si Diane Shanahan, ang parehong mga Shanahan na nangyari na isa sa mga third-tier upper-class na pamilya ng ating lungsod. Ang mga Shanahan, iyan ang nagpapaliwanag kung bakit napakagalang ni Mr. Trevor Locke sa kanya. Ang mga Shanahan ay isang third-tier na upper-class na pamilya, at kahit ang mga Locke ay hindi kayang asarin sila. Miss Diane, the one who's known for being a stunningly beautiful but icy cold company president. Minsan may nagsabi sa akin na siya ay isang iron lady, at maraming kabataang lalaki mula sa mga elite ng Brookborn ang gustong makuha ang kanyang puso. May mga nagsabi pa na siya ang pinakamagandang babae sa buong Brookborn. May naalala ang isa sa mga negosyante doon at napasigaw siya sa pagkamangha. Gayunpaman, hindi nagtagal ay sumimangot ang ibang tao at nagsabing, pero bakit siya nakasuot ng uniforme ng tagapaghatid ng pagkain? Akala ko ba sinabi mo na siya ay isang maganda, malamig na presidente ng kumpanya? Buntong hininga, malamang na hindi mo alam ang kwento. Si Diane di umano ay nabuntis ng isang random na lalaki mga 5 taon na ang nakalilipas, at natural lamang para sa isang pangatlong baitang ng upper class na pamilya tulad ng mga Shanahan na hindi magparaya sa nangyari. Walang nakakaalam kung sino ang ama ng bata. Tumanggi siyang sabihin sa kanyang pamilya kung kaninong anak ito, at iginiit niyang panatilihin ang bata kahit na siya ay pinayuhan ng matagal bago ito pinalayas ng pamilya niya. Sabi ng isang negosyante. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kwento. Sa huli, nabalitaan ko na siya na lang ang nag-aalaga ng bata. Isa pala itong anak na babae, ngunit hindi pa rin siya pinayagan ng mga Shanahan na bumalik dahil pakiramdam nila ay nagdala siya ng kahihiyan sa pangalang Shanahan. Sa totoo lang, nagulat ako na kailangan niyang maghatid ng pagkain para lang kumita at kumita. Ang mayamang negosyante na alam ang sitwasyon ay hindi napigil ang malungkot, si Diane lang ang may kasalanan.
Siya ay isang magandang babae, at siya ay may mataas na ranggo sa mga tuntunin ng katayuan sa lipunan. Kung ipinalaglag niya lamang ang bata, maaari siyang madaling maakit sa isang binata mula sa isang mayamang pamilya, ngunit napagpasyahan niya sa anumang paraan na nais niyang panatilihin ang sanggol. Naalala ni Dayan ang kanyang nakaraan at nakaramdam ng isang alon ng hinaing sa kanyang puso. Namula ang mga mata niya, at tumingin kay Trevor habang tumatango, "Oo, Mr. Trevor. Lalaki ko siya, anak niya ang pinagbubuntis ko all those years ago." "Anak ko," napamura si Severin sa gulat. Sumakit ang ulo ni Severin. Hindi siya makapaniwala na may anak na siya, at iniisip kung anak niya ba ang chubby at adorable na babaeng iyon na nagngangalang si Lynn. "Ang batang babae na iyon, ang aking anak na babae." Umiling si Severin at nahirapan siyang paniwalaan. Lumapit si Dayan kay Severin at nagngangalit ang mga ngipin. Lahat ng pagdurusa na naranasan niya sa nakalipas na 5 taon ay puro luhang pamatak sa kanyang mga mata. Walang pag-aalinlangan niyang sinampal si Severin at sinabing, "Bastard ka. Hindi mo ba natatandaan ang nangyari noong gabi bago ka mahuli? May ideya ka ba kung ano ang dapat kong pagdaanan sa nakalipas na 5 taon, at kung gaano karaming dalamhati ang kailangan kong tiisin?" Napatulala si Severin kaya hindi man lang niya napigilan ang sampal nito. Damang-dama niya kung gaano kahirap para sa isang anak na babae ng isang maharlikang pamilya ang mapaalis sa kanyang tahanan habang nagdadalang tao sa isang sanggol. Ito ay malamang na siya ay dumaan sa 9 na buwang pagbubuntis mag-isa, na walang kahit na isa na nag-aalaga sa kanya. Mahirap na ang kanyang buhay, ngunit nagbigay pa rin siya ng pera sa kanyang mga magulang noong mga nakaraang taon. Ang halagang ibinibigay niya sa kanila buwan-buwan ay malamang na lahat ng kanyang pinaghirapang pera mula sa paghahatid ng pagkain. Sa wakas ay naalala ni Severin ang nangyari noong gabi bago siya dinakip. Noong gabing iyon, lumilipad ang malay niya kay Easton matapos basagin ang bote ng beer sa ulo ni Easton. Sa sobrang gulat niya sa ginawa niya ay tumakbo siya kaagad palabas dahil alam niyang mapapasabak siya sa gulo. Dahil sa gulat at takot, sa wakas ay napadpad siya sa isang bar matapos maglibot sa isang duzi. Pagpasok niya ay uminom siya na parang wala nang bukas at pinamanhid ang sarili sa alak sa pag-asang makalimutan niya ang lahat paggising niya. Maya-maya, may pumasok na magandang babae na mukhang masama ang pakiramdam. Umupo ito sa tapat niya, at ang mga kasama nila ay nagklink ng baso habang umiinom ng hindi man lang nagtatanong ng pangalan sa isa't isa. Sa kanilang pag-inom at pag-inom, sila ay nalasing kaya kailangan nilang tulungan ang isa't isa na magpasyang lumabas at kumuha ng silid sa katabing hotel. Nagising si Severin sa isang manipis na ulap sa susunod na araw, at doon niya napagtanto na pareho silang hubot-hubad. May dugo rin sa mga kumot. Hindi niya matindaan kung sino ang nagkusa sa huli, dahil pira-piraso ang memorya niya at wala siyang maalala kung paano pa siya napadpad sa hotel. Pagkagising ng babae ay agad itong tumalikod at malamig na sinabi sa kanya na makakalabas na siya. Sa oras na iyon, naisip niya sa kanyang sarili na walang mangyayari sa kanya dahil gusto lang niyang makipag-ayos. Pagkababa niya, agad siyang inaresto at ipinakulong. Gayunpaman, bago siya makulong, maswerte siyang makita si Lucy sa huling pagkakataon, at doon niya sinabi sa kanya na hihintayin niya itong lumabas. Bumalik sa kulungan, naramdaman ni Severin na binigaw niya si Lucy dahil sa nangyari pagkatapos niyang malasing ng gabing iyon. Nangako pa siya na tretuhin ng mabuti si Lucy at ibibigay ang lahat ng mayroon siya kapag nakalaya na siya. Lingid sa kanyang kaalaman, niloko na siya ni Lucy ilang buwan pa lang sa kanyang sentensya, habang ang babae na ang mukha ay nakalimutan niya at ang pangalan ay hindi niya alam, ay nabuntis sa kanyang anak pagkatapos ng gabing iyon at iningatan ang sanggol. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng paghihirap na naranasan niya, pumunta pa rin siya hanggang sa Richmond Hotel para lamang iligtas siya. Masasabi niyang isang mabait at malakas na babae si Dayan dahil kung hindi siya magiging determinado na dalhin ang kanyang lumalaking tiyan sa termino at palakihin ang bata bilang isang solong ina. Kung hindi siya naging tunay na mabuting tao, hindi sana siya nagpadala ng pera sa mga magulang ni Severin dahil hindi niya kakayanin na makita silang laging hinaharas. Hindi ba dapat galit ka sa akin?
Bakit ka pupunta dito at ililigtas ako? Hindi maintindihan ni Severin kung bakit siya ang nagkusa na iligtas siya gayong tinawag siya nito bilang haltak ng hindi pa nagtagal noon. Nang marinig iyon ni Diane, natawa siya sa kabila ng kanyang sarili. Huwag mong masyadong basahin ito at mag-isip na mahal kita. Ang tanging dahilan kung bakit ako naparito upang iligtas ka ay dahil ayaw kong mawala si Celine sa kanyang ama. Inaasahan niyang makita siya mula pa noong bata pa siya. Kailangan niya ng pagmamahal at pagmamahal ng ama. Naiintindihan mo ba? Ako, may anak akong babae, may anak talaga ako. Labis na nagulat si Severin. Hindi niya akalain na makakatanggap siya ng ganitong mga pagpapala nang hindi niya inaasahan. Nabuntis si Diane sa kanyang anak pagkatapos ng isang lasing na one-night stand, at kalaunan ay ipinanganak niya ang kanyang kaibig-ibig na anak na babae. Bilang karagdagan, masasabi ni Severin na si Diane ay isang mabuting babae, isang hindi makasarili, mabait, at malakas. Siya ang uri ng babae na dapat protektahan ni Severin, hindi mga gold digger na tulad ni Lucy na naglagay ng vanity at pera kaysa sa lahat. Bilang karagdagan, ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan ay may uri ng karakter at aura na hindi nahahadlangan ng kanyang ordinaryong damit, at ang kanyang halos walang kapintasan na mukha ay halos kumikinang sa kagandahan. Si Diane ay dumanas ng matinding paghihirap at kawalan ng hustisya sa nakalipas na 5 taon, kaya lihim na ipinangako ni Severin sa kanyang sarili na babayaran niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, at gusto niyang kumbonsihin siya na hindi siya pumili ng maling lalaki, at determinado siyang gampanan ang kanyang responsibilidad bilang isang mabuting ama. Malamig pa rin ang ekspresyon ni Diane, at tumingin siya kay Trevor sa huling pagkakataon bago sinabi sa kanya, Mr. Trevor, sana ay hayaan mo na si Severin na lumabas at ipagpaliban ang bagay na ito bilang kagandahang loob para sa mga Shanahan. Sa kanyang pagtataka, tumawa si Trevor, haha. I'm so sorry, Miss Diane. I would definitely show a bit of courtesy to the Shanahans in the past, but I'm afraid I can't do that today. Naging malamig ang ekspresyon ng mukha ni Trevor habang sinabi niya, ang bastard na si Severin na iyon ang sumira sa kasal ng anak ko at pinunit ang isang daliri ng anak ko. Hahayaan ko siyang umalis dito ng buhay bilang paggalang sa iyo, ngunit natatakot akong kailanganin ko siyang pilayin ng matinding bogbog bago siya ipadala. Tumayo ang isa sa mga kamag-anak ng mga Locke at sinabing, tama siya. Nawala na sa amin na Los ang lahat ng dignidad namin sa harap ng napakaraming mayayamang negosyante kung hahayaan lang namin ang bagay na ito. Lalong lumubog ang ekspresyon ni Diane at pinandilatan niya sila habang sinasabing, don't cross the line, Trevor. The Los can't afford to offend a third-tier upper-class family like the Shanahans. Bahagyang pumulupot ang mga labi ni Trevor at ninisian siya nito. Tama ka, I wouldn't dare to offend the Shanahans. If I extend a courtesy, it'll be for the Shanahans, not you. After all, you've been disowned by the Shanahans, di ba? At ngayon ikaw ay naghahanap buhay bilang isang food delivery person. Sa tingin mo tutulungan ka ng mga Shanahan. Noong una ay natakot si Easton sa aura ni Diane, ngunit agad siyang nag-react at agad na ngumiti. Kaya pala kay Severin ang bastard mong anak. Naiintindihan ko kung bakit hindi mo ibinunyag iyon kahit kanino noon. Naliligaw ka pa rin ba sa pag-iisip na ikaw ang pinakamamahal na anak ng mga Shanahan at ang parehong magandang ngunit malamig na presidente na dati mo? Ngayong napunta ka na sa pagde-deliver ng pagkain, bakit mo naisip na mapoprotektahan mo ang isang padalos-dalos na tangagaya ni Severin? Hehe, tumawa si Lucy sa gilid. Ang babaeng may anak na ipinanganak sa labas ng kasal ay talagang katugmang ginawa sa langit para sa isang ex-convict. Itinaklap niya ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at idinagdag. Hindi mo ba iniisip na isa kang dam na tanga? Magaling ka bilang isang mayamang binibini, ngunit kailangan mo na maging kasangkot sa isang tulad niya. Lahat ng nangyayari ngayon ay bunga ng iyong mga aksyon. I'm so glad na na-realize ko kanina at nakuha ko ang pagmamahal ni Easton. Galit na galit si Diane habang humakbang pasulong at sinipa si Easton na nakalupasay sa lupa. Hindi bastard ang anak ko. Agad na bumangon si Lucy at nagtaas ng kamay para hampasin si Diane.
Parang may maniniwala dyan. Kung hindi siya, bakit ka natatakot na sabihin sa lahat kung sino ang kanyang ama? Sa sandaling iyon, humakbang si Severin at hinawakan ang braso ni Lucy. Kailangan lang niyang magsikap ng kaunti, at puwersahang tinulak si Lucy at bumagsak sa lupa. Tiniis ni Lucy ang sakit at tumingin ng masama kay Severin habang sinasabi, sa babae ka lang ba nananakit? Anong klaseng lalaki ang gumagawa niyan? Mula ngayon, pahayag ni Severin, kahit sinong maglakas loob na mang-aapi sa aking babae at sa aking anak na babae ay kailangang harapin ako. Mariing tumingin si Severin kay Lucy sa lupa at mariing sinabi, kasama ka dyan. Medyo naantig si Diane nang marinig iyon. Bagamat binigyan niya siya ng impresyon na isang jerk at isang hamak, sapat pa rin siyang lalaki upang tumayo ng walang takot para sa kanya kapag siya ay inaapi. Ikaw, galit na nagngangalit si Lucy at pinandilatan si Severin. Bakit nakatayo lang kayong lahat? Bugbugin niyo siya. Tumingin si Trevor sa mga bodyguard at sumigaw. Subukan niyo lang. Nang makita ni Diane ang mga bodyguard na iyon na itinaas ang kanilang mga machete, biglang tumibok ang kanyang puso, at muli niyang ibinuka ang kanyang mga braso para protektahan si Severin. Maaaring wala nang pakialam sa akin ang aking pamilya, ngunit ang dugo ng Shanahan ay dumadaloy pa rin sa aking mga ugat. Kung may sino mang makasakit sa akin nang hindi sinasadya, kung gayon mas mabuting maging handa kang harapin ang galit ng mga Shanahan. Pero, agad na natakot ang mga bodyguard. Si Severin, na nakatayo sa likuran niya, ay nakaramdam ng mainit na agos sa kanyang puso. Gayunpaman, humakbang siya pasulong at tinapik ang balikat ni Diane. Ipaubaya mo sa akin ang ganitong bagay. Kakayanin ko, kaya huwag kang mag-alala. Ikaw, ano ang magagawa mo? Pagyayabang lang ang kailangan mo para sa iyo. Iniwan ni Diane si Severin na walang imak sa sinabing iyon. Sa kabilang banda, sumimangot si Trevor bago tuluyang sinabing, sige, Miss Diane. I'll give you one chance today. I'll let the two of you leave if you can get someone from the Shanahans to plead on behalf of him. Kung hindi mo kaya, then I'm afraid I'll have to go rough on you. Oo naman. Kinagat ni Diane ang mapupulang labi at nagpas siyang makipagsapalaran. Ilang sandali pa, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang Shanahan sa bahay. Dad, di ba gusto mong malaman kung sino ang ama ni Celine? Tama. Pwede ka nang pumunta sa ikalawang palapag ng Richmond Hotel. Pagkababa ng telepono, lumingon si Diane at tumingin kay Severin. Halatang medyo kinakabahan siya dahil hindi siya sigurado kung darating ang mga Shanahan o hindi. Hindi naman masyadong malayo ang bahay mo rito, Miss Diane, kaya bibigyan kita ng 20 minuto. Kung walang sinuman mula sa mga Shanahan ang darating para tulungan ka, wala na akong magagawa kung hindi kita sinasadyang masaktan. Hamalakhak si Trevor. Alam niyang ganap na tatanggihan siya ng mga Shanahan kung walang sinuman sa kanilang pamilya ang tutulong sa kanya, kung hindi niya makuha ang tulong bubugbugin si Severin. Higit sa lahat, kailangan niyang ilabas ang kanyang galit ng buo sa araw na iyon. Higit pa rito, mayroon pa siyang alas sa kanyang manggas. Ito ay isang bagay na kahit ang mga Shanahan ay kinatatakutan. Ayaw lang niyang gamitin ang trump card na iyon maliban na lang kung talagang kinakailangan, dahil isang pagkakataon lang para magamit niya ito. Lumipas ang oras ng paunti-unti. Si Severin ay maaaring madaling makitungo sa mga bodyguard ng Laws doon, ngunit nagpasya siya laban dito dahil gusto niyang maunawaan ang saloobin ng mga Shanahan kay Diane. Hehe. Hindi ko ini-expect na ganito ka pala kaasa sa mga babae ngayon, Severin. Nagtago ka pa sa likod niya ngayon. Malamig nang umiti si Easton. Ang isa sa mga katulong ay tumawag na ng isang doktor para lagyan ng benda ang kanyang sugat. Tumayo siya pabalik at sinabing, 15 minuto na ang lumipas. Kung ang mga Shanahan ay hindi magpapakita sa isa pang 5 minuto, kahit isang himala mula sa itaas ay hindi makakapag-protekta sa iyo. Sinamaan ng tingin ni Severin si Easton, na labis na natakot sa huli kaya agad siyang gumawa ng 2 hakbang pabalik at nagtago sa likod ng mga bodyguard ng mga lock. Maraming panauhin ang nagsimulang magbulungan. Hindi darating ang mga Shanahan. Kung nagmamalasakit pa rin sila kay Diane, hindi pa sana siya lumayas sa bahay.
Sumasang-ayon ako. Nagdulot ng kaguluhan noon ang lahat. Nabalitaan ito nang ipanganak ni Dayan ang anak ng isang hindi kilalang lalaki sa labas ng kasal, at ang mga Shanahan ay kailangang mamuhay sa kahihiyan simula noon. 20 minutes na, matamang nakatitig si Lucy noon, at agad niyang pinaalalahanan si Trevor nang makita niyang umabot na ito sa 20 minutong marka. Tumango si Trevor at sumenyas na sumulong na ang mga bodyguard ng mga Locke. Sa kanyang pagtataka, gayunpaman, ang matandang babae ng Shanahan ay nakarating sa ikalawang palapag nang siya ay magtataas ng kanyang kamay. Sumama rin sa kanya ang kanyang 2 anak, kasama ang ilan pang miyembro ng pamilya Shanahan. Nasa likod nila ang mahigit 100 bodyguard, na lahat sila ay nakasuot ng itim na suit. Mayroong higit sa nakakatugon sa mata para sa lahat doon. Bagamat walang gaanong tao mula sa mga Shanahan, ang mga bodyguard ng Locke ay sadyang bumigay nang makita nilang dumating na ang mga Shanahan. Pagkatapos ng lahat, ang mga Shanahan ay isang third-tier upper class na pamilya. Ang kanilang manipis na impluwensya ay binaba ang laws, at ang huli ay hindi kayang asarin ang mga Shanahan. Nagsimulang magtsismisan ang ilang panauhin nang makita nila ang pagpapakita ng mga Shanahan. Dumating ang mga Shanahan. Akalain mong tutulungan pa rin nila si Dayan. At the end of the day, she's still a part of them. Malaki ang nakinabang ng kanyang pamilya sa marami sa kanyang mga kontribusyon noong araw. Mukhang walang magagawa ang laws kina Dayan at Severin ngayon. Ang mga mata ni Lucy ay puno ng pagkabigo. Nandito talaga sila. Sinira ni Severin ang kasal niya at ayaw niyang bayaran lahat ng perang hinihingi nito sa kanya. Ang inaasahan lang niya ay papatayin ng mag-asawang Locke si Severin, o kahit papaano, pilayin siya para hindi na niya muling guluhin ang pamilya nito sa hinaharap. Mukhang hindi rin masyadong masaya si Trevor, ngunit nagpa siyang humakbang ng may ngiti, at sinabi sa matandang babae ng mga Shanahan, pati na rin sa kasalukuyang pinuno ng tahanan ng Shanahan, Madam Catherine, Mr. George. Ano ang nagdadala sa inyong lahat dito? Maaaring makatulong si Trevor ngunit pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Hindi siya ganoon katakot kung ang dumating ay ang ama ni Dayan, dahil ang huli ay isang walang kwentang bagay na walang masabi sa pamilya. Matapos ang pagkamatay ng asawa ni Catherine, pinangasiwaan niya ang mga gawain ng Shanahan, kahit na ang ilan sa mga tungkulin ay ipinagkatiwala kay George, ang nakatatandang kapatid ng ama ni Dayan. Ang mga gawain ng kumpanya ay orihinal na pinangangasiwaan ng maalam sa negosyo na si Dayan, at nabalitaan siyang nagkaroon ng pagkakataong magmana ng posisyon bilang pinuno ng pamilya. Nako, naging magulo ang sitwasyon ng mga anak si Dayan ng isang bata sa labas ng kasal 5 taon na ang nakalilipas, at ang kanyang mga tungkulin sa pamilya ay ibinigay sa anak ni William na si Stanley. Sinulyapan ni Catherine ang sitwasyon at mahinang nagtanong. Anong nangyayari dito, Mr. Trevor? Agad na hinawakan ni Trevor ang kanyang mga kamay at sinabing, ikakasal ang anak ko ngayon, kaya dito kami nagdaraos ng selebrasyon ng kasal, ngunit ang lalaking ito na si Severin ay biglang nagpakita at nagdudulot ng gulo. Si Severin ay ang bastard na ex-boyfriend ng aking magiging manugang na babae, at ang parehong lalaki na ipinadala sa bilangguan pagkatapos basagin ang isang bote ng beer sa ulo ng aking anak na lalaki 5 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ipaliwanag ni Trevor kung ano ang nangyayari, muli niyang sinabi. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na si Severin ang lalaki ni Miss Dayan. Laking sorpresa niya na karelasyon niya ang isang ex-convict. Iyon ang dahilan ng buong hindi pagkakaunawaan. Sinabi ni Trevor na may sadyang pagbibigay diin sa background ni Severin, pati na rin upang ipahayag ang kanyang pagkabigo sa kung paanong ang pagpili ni Dayan ay hindi katumbas ng lahat ng problema. Mabilis siyang nagnakaw ng tingin. Ang mukha ni Catherine sa sandaling tapusin niya ang kanyang mga salita, at totoo sa kanyang hula, siya ay tila hindi nasisiyahan. Lola, nandito ka rin. Bulalas ni Dayan. Kabanata 20. Ang unang plano ni Dayan ay ipaalam lamang sa kanyang ama, si William, ang tungkol sa sitwasyon. Sa paniniwalang sapat na ang ilang pangungusap mula kay William hanggang sa Laws para hikayatin ang kabilang partido na umatras, ang kanyang plano ay bumagsak nang isama ni William ang kanyang tiyuhin,
si George, at ang kanyang lola, si Catherine. Napatingin si William kay Severin at bumantong hininga. Halatang dismayado siya kay Severin dahil hindi niya akalain na makakasama ang anak niya sa isang taong walang kwenta. Naisip niya na marahil ito ang dahilan kung bakit tumangging magsalita ang kanyang anak ng tanungin tungkol sa ama ng bata. Ang gayong lalaki ay hindi karapat-dapat na maugnay sa mga Shanahan, lalo na sa isang babaeng tulad ni Diane na parehong may kagandahan at utak. Ang ina ni Diane, si Felicia, ay napatingin kay Severin at humakbang pasulong. Habang malamig na nakatingin kay Severin, sabi niya, "Kaya ikaw ang sumira sa buhay ng aking anak. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana siya pinalaya sa bahay, at hindi magiging ganoon kahirap ang buhay namin." Alam ni Severin na siya ang dahilan ng paghihirap ni Diane, at pati na rin ng kanyang pamilya. Wala siyang magawa kundi ngumiti ng alanganin at sabihin, "Alam kong ako ang may kasalanan sa lahat ng nangyari, pero sana ay mapatahimik kita kapag sinabi kong magiging maayos ang pakikitungo ko kay Diane simula ngayon. Hindi ko alam na nagdusa ng husto si Diane para sa akin noon, at ipinangako kong gagawin ko siyang pinakamasayang babae sa mundo. Ikaw, tretuhin mo siya ng mabuti." Isang bata at magandang babae ang tumayo ng mga sandaling iyon. Nakatingin siya kay Severin ng may pag-aalipusta habang sinasabi ng sarkastikong, "Itong mga damit na suot mo, taon na ang nakalipas mula noong huli kang bumili ng bago, tama ba? Ni hindi nga kasya ang mga ito, at para kang isang sorry na excuse ng isang lalaki. Saan ka nakakuha ng lakas ng loob na ipahayag na pupunta ka sa kapatid ko, na ang pinakamasayang babae sa mundo?" "Tama na, Megan," hinatak ni Diane ang mahabang mukha. Saglit niyang sinulyapan si Severin bago sinabi kina Felicia at Megan, "You can't put all the blame on him for what happened in the past. I was the one who decided to birth the Celine. I can't bear to part with my child. She's my flesh and blood. How can you be such an idiot, Diane? You're now defending the man who has ruined your life. Hindi ko na talaga alam kung ano pa ang sasabihin ko sa'yo." Sinamaan siya ng tingin ni Megan sa galit. Tinuro niya si Severin at pinagpatuloy ang pagkastigo kay Diane, "Look at him. He's a poor man. Do you honestly think you have a future with him?" Sabi ko, "Enough. I'm thankful that my daughter's father is back. We'll just work hard together from now on. I don't want my child to be fatherless." Napabuntong hininga si Diane, at may medyo mapait ang ngiti sa labi niya. Masasabi ni Severin na si Diane ay may kaunting pag-asa para sa kanya, at may magandang dahilan. Kung tutusin, tiningnan siya ng lahat bilang isang walang kabuluhang ex-convict na walang pera o kapangyarihan. Napailing si Catherine sa dismaya nang makita ang ugali ni Diane. "Leave this poor boy, Diane. I don't want to hold this against you anymore, after all these years. You are and will always be a Shanahan, and our family will always welcome you back with open arms kung papayag kang bumalik." "Lola, payag ka bang umuwi ako?" Medyo nagulat si Diane. Nang siya ay pinalaya sa pamilya noong mga nakaraang taon, naalala niya kung gaano siya nalungkot nang makita niya ang hindi matinag na titig ng kanyang lola. Sa mata ng mga Shanahan, ang kanilang reputasyon at dignidad ay mas mahalaga kaysa sa kanya. Tumango ang matandang babae, "Kailangan mo na lang siyang iwan. Ngayong bumalik na ang ama ni Celine, hayaan mo siyang alagaan si Celine. Hindi naman kami walang pusong mga tao, syempre. Bibisitahin mo si Celine buwan-buwan, at mabibigyan mo rin siya ng pera para sa kanyang buwanang gastusin sa pamumuhay." "Paano iyon?" Natawa si Diane sa sarili nang marinig ang mga katagang iyon. Ngumiti siya sa kay Catherine at sinabing, "Salamat sa iyong kabaitan, Lola, ngunit ikinalulungkot kong sabihin na hindi ko iiwan ang aking anak na babae. At maniwala ako kay Severin base sa sinabi niya. Kung handa siyang maging mabuting ama, handa rin akong bigyan siya ng pagkakataon."